For this another vlog, product review muna ulit tayo. At ang i-review naman natin for this video ay ang vitamins na Tiki Tiki Drops at Tiki Tiki Star Syrup. Siyempre, bago tayo magsimula, huwag niyo naman munang kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future uploads ko about sa mga gamot at about sa kalusugan. Ako nga pala si Jasper, isa akong expert pagdating sa mga gamot at isang registered pharmacist. May dalawang variants ang Tiki Tiki na gawa ng Unilab. Ang Tiki Tiki Drops at ang Tiki Tiki Star Syrup. Ang Tiki Tiki Drops ay para sa newborn hanggang sa 2 taong gulang. Nasa kahon naman or nasa may box naman niya kung paano siya or gaano karami yung kailangan natin ipainom sa mga bata. Pero from birth to 6 months old, usually nagbibigay tayo ng 0.25 ml. And then kapag 7 to 12 months old naman, 0.50 ml. At kapag ang edad naman ng bata ay 12 months up to 2 years old, ay 0.75 ml naman yung karaniwan na binibigay natin. So pinapainom ito once lang any time of the day. Pero mas maganda kasi magpainom ng vitamin sa umaga pagkatapos kumain. Ang Tiki Tiki Drops ay nagko-contain niya ng mga iba't ibang klaseng vitamins tulad ng vitamin A, vitamin B complex, vitamin C, vitamin D at vitamin E. At ang mga vitamins na to ay importanteng nutrients at nagpro-promote ng healthy appetite. So, ibig sabihin, nakakatulong ito para ganahan kumain ng mga bata. Ang pinagkaiba naman ng Tiki Tiki Star Syrup sa drops, aside sa iniinom ito ng batang may edad na 2 taong gulang hanggang 12 years old, ay may laman itong lysine at taurine. Aside sa meron itong vitamin A, vitamin B complex, vitamin C, vitamin D at vitamin E na katulad ng Tiki Tiki Drops, ay may mas mataas din na dose ito na angkop para sa edad ng mga bata. At katulad ng Tiki Tiki Drops, nagpro-promote din ito ng source ng nutrients at healthy appetite para ganahan kumain ang mga bata. Based dun sa may packaging or sa may label ng Tiki Tiki Star Syrup, pwede na rin pala yung batang may edad na 1 taong gulang hanggang 12 taong gulang. So kung yung anak nyo na magtitake ay 1 taong gulang hanggang 3 taong gulang, ay maaari natin silang bigyan ng 2.5 to 5 ml kada araw. At para sa edad naman na hanggang 12 taong gulang ay 5 ml kada araw yung binibigay. Isang beses lang ito pinapainom at mas maganda nga kung sa umaga natin ito binibigay pagkatapos kumain para syempre yung nutrients na nakuha natin sa vitamins ay magamit na source ng energy ng mga bata sa buong araw. So yung pinaka-highlight ng vitamins na to ay meron siyang taurine at lysine. At alam nyo ba na ang lysine ay nagpro-protekta sa mga batang madalas magkasakit? Nagpro-promote rin ito ng wound healing, lalo na yung mga bata kasi di ba madalas silang magkasugat dahil sila alam nyo na malilikot. So mas nag-i-improve rin ang calcium absorption kapag merong lysine content sa isang vitamins para pampatibay ng buto at ng ngipin. Nakakatulong din itong lysine para tumangkad ang mga bata. Pero paalala lamang na kapag ang bata ay may liver or kidney problems ay dapat iwasan ang lysine supplement dahil syempre hirap ang kanilang liver at kidneys na mag-function ng maayos. Ang taurine na sangkap naman ng Tiki Tiki Star ay nakakatulong para mag-improve ang brain function. Nakakatulong ito para lalo makapag-focus ang mga bata. So maaari nating sabihin na pampatalino ang taurine. Maganda rin ito para sa heart at eye health at lalong-lalo na nakakatulong para sa mga bata na mas lumakas ang kanilang immune system at malabanan ang infeksyon. Normal lang naman sa mga bata na magkasakit pero kung umiinom sila ng Tiki Tiki Star Syrup ay mas maiiwasan nila ang pagkakasakit. So ano yung final rating natin dito sa Tiki Tiki Star? So I will give 10 out of 10 kasi I think ito na isa sa pinakamurang branded na multivitamins. Tapos okay yung contents niya para sa mga bata, nakakatulong para ganahan kumain, pinoprotektahan ang mga bata sa pagkakasakit, nakakatulong para makapag-focus dahil sa taurine at marami pang ibang health benefits. At di ko na rin naman siya masyadong i-compare sa ibang brands na available sa mga drugstore or sa market kasi yung Tiki Tiki pa lang itself ay magandang klaseng multivitamins na. Na-compare ko lang talaga yung price na mas mura talaga ito. Oo nga pala, may mga nagtatanong kasi minsan if okay lang bang pagsabayin ang Tiki Tiki Star Syrup sa vitamin C with zinc
Halimbawa, yung Silin Plus Syrup or PedZinc or iba pang mga brands na vitamin C with zinc. Ang sagot ay okay lang naman, lalo na kung may ubo, sipon o trangkaso ang mga bata para mas ma-boost palalo yung immune system nila. Nasa inyo naman if tuloy-tuloy nyong paiinumin ng Tiki-Tiki Star Syrup at vitamin C with zinc araw-araw. Although hindi naman na ganoon kailangan kasi ngayon Tiki-Tiki Star Syrup ay may vitamin C na rin talaga. Pero wala rin namang problema if sabay ninyong painumin ang Tiki-Tiki Star Syrup at separate na vitamin C with zinc. Then pwede rin naman kayong mag-try na iba pang mga brands ng multivitamins na available. So marami namang available rin talaga. Basta wag lang pagsasabayin yung dalawang magkaibang brand ng multivitamin sa isang araw. Kasi possible na magkaroon din talaga ng overdose in the long run kapag pinagsasabay nyo yung magkaibang multivitamins sa brand. So halimbawa, pwede naman sa month na to ganitong brand and then sa another month ibang brand naman. So ayun lamang po. For more product review ng mga gamot, type down sa comment section kung ano yung gusto nyong i-review natin. Syempre, wag nyong kalimutan na mag-subscribe para maging updated kayo sa mga susunod na video uploads natin. So before matapos ang ating video, sagutin na muna natin yung ibang mga katanungan galing sa ibang mga comments sa ibang videos natin na in-upload. So para sa unang katanungan, ito ay galing kay Judy Sena 4236 at ang sabi niya, "Good PM po, tanong ko lang po kung anong oras po ang tamang pag-inom ng multivitamins plus iron. Enerflow po ang name niya, after meal or before meal po ba? Thank you po." Actually, pagdating sa multivitamins, regardless kung anong brand yan, any time of the day pwede naman siyang inumin with or without meal. Pero kung tatanungin mo ako kung ano yung pinaka-best time ng pag-inom para sa multivitamins, ay sa morning after meal. Kasi, bakit sa morning? Kasi para magamit natin yung nutrients na nakuha natin sa multivitamins sa buong araw na kinakailangan natin ng energy. At syempre, after meal naman, so tandaan natin na ang multivitamins ay may laman niya ng mga fat-soluble vitamins. At ang fat-soluble vitamins na yun ay best na na-absorb pagkatapos kumain or kapag meron tayong kinain na fatty food. And at the same time, yung iron kasi medyo masakit din kasi sa sikmura yan kapag tinake natin. So that's why it is better to take pagkatapos kumain. So multivitamins any time of the day, pero pinaka-best time ng pag-inom ay sa umaga pagkatapos kumain. Para sa ikalawang katanungan naman, ito ay galing kay Jenilyn Manawis 2827. At ang tanong niya ay, potency with collagen at Myra E, pwede po bang inumin ng sabay? So, yung potency with collagen, ang content niya ay ascorbic acid or vitamin C na merong collagen at ang Myra E naman ay vitamin E. So, yung dalawang vitamins na yon ay wala naman drug interaction, so maaari natin silang i-take ng sabay. Pero, mas magandang i-take itong dalawang ito pagkatapos kumain dahil ang ascorbic acid ay maaari mag-cause yan ng irritation or pangangasib ng sikmura at ang Myra E naman, vitamin E, isang fat-soluble vitamin. So, ibig sabihin, mas best na na-absorb ang mga fat-soluble vitamin pagkatapos kumain, particularly ng mga fatty food. Muli as a registered pharmacist, ako ay palagi nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin yung medication error o paglala ng inyong kondisyon. So see you sa next video natin. Bye-bye!